Martial Peak, Kabanata 4001. Naglakas loob ka bang lumaban? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagulat si Meng Hong at ang iba pa. Hindi nila naisip na ang mga bagay ay uunlad hanggang sa puntong ito. Nagulat din si Chen Yu at namutla ang kanyang mukha. Siya ay humakbang pasulong at sinabing, Brother Zhao, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Pagkasabi nito, sinubukan niyang hilahin si Zhou Xingchen. Nang inig ang katawan ni Zhou Xingchen at naiinip siyang sumigaw. Umalis ka sa harapan ko. Umapaw ang kanyang lakas at diretso niyang itinulak si Chen Yu sa gilid, na muntik nang bumagsak sa lupa. Junior Sister Chen. Mabilis na humakbang si Meng Hong upang suportahan siya, ngunit palihim siyang iniiwasan ni Chen Yu. Nang makita ito, hindi maiwasan ni Meng Hong na magmukhang malungkot. Lumingon si Zhou Xingchen at sumulyap sa kanya bago malamig na ngumuso at lumingon kay Yang Kai. Brother Yang, nakita ng commander na ito na ikaw ay isang talentadong tao at gusto kang i-recruit, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito pinahalagahan ni Brother Yang. Sa kaso, gusto kong imbitahan si Brother Yang sa aking Qixing Dungeon para makipag-chat. Kumaway ang kanyang kamay, sumigaw siya. Dakpin silang lahat, kung maglakas loob silang lumaban, patayin silang lahat. Sa sandaling bumagsak ang mga salitang ito, ang dosenang mga tao ay sumugod at inabot upang sunggaban sina Yang Kai, Meng Hong, at ang iba pa. Ang tatlong disipulo ng Great Moon Province ay biglang natarante at hindi alam kung ano ang gagawin. Gusto nilang lumaban, ngunit ito ang teritoryo ni Qixing kung tutuusin, kaya kung hindi nila kayang linisin ang kalat, hindi sila makakain ng anumang masarap. Sa kabaligtaran, ang mga taong sumugod kay Yang Kai ay biglang nagpakawala ng mahinang pag-ungol at lahat ay pinalipad, binasag ang mga mesa at upuan sa lobby. Nagulat si Zhou Xingchen. Naglakas loob ka bang lumaban? Sa mga nakalipas na buwan, mabilis na tumaas ang momentum ni Qixing. Sa Star Market na ito, nagamok ang Qixing Cultivator at walang nang ahas na guluhin siya, kaya hindi niya inasahan na may aatake talaga sa kanyang mga tao sa publiko, na naging dahilan para matigilan siya saglit. Ngumisi si Yang Kai. Naglakas loob kang salakayin ako, bakit hindi ako maglakas loob na lumaban? Lumapit ka sa akin. Inabot niya ang kamay upang sunggaban si Zhou Xingchen, at sa biglaang lakas ng pagsipsip, si Zhou Xingchen ay hindi sinasadyang ibinagsak ang sarili sa harap ni Yang Kai. Hinawakan siya ni Yang Kai sa leeg gamit ang isang kamay at idiniin siya sa mesa. Nakatago ang nakakapasong kapangyarihan sa gitna ng kanyang palad, at malamig siyang tumingin sa kanya. Naglakas loob kang maging masungit sa harap ko sa maliit na kakayahan na ito. Nagngangalit si Zhou Xingchen dahil sa kahihiyan. Patay ka, patay ka. Alam mo ba kung sino ako? Ako si Zhou Xingchen, at ang Red Star 5th Manager ay ang aking bayaw. Bata, mas mabuting bitawan mo ako, kung hindi, magkaproblema ka. Habang sumisigaw siya, buong lakas siyang nagpupumiglas, ngunit kahit anong pilit niya ay hindi niya magawang bumangon. Ang malaking kamay sa kanyang leeg ay parang singsing na bakal, na pinipigilan siya hanggang sa puntong hindi niya magawa. Kahit anong lakas, namangha si Zhou Xingchen. Siya rin ay mula sa Emperor Realm at nag-condense ng ilang uri ng Heaven Opening Powers. Hindi niya akalain na sa level ng Emperor Realm, siya ay mapipigilan hanggang sa puntong hindi kaya niyang gumanti man lang. Sa napakadaling mahuli ng kanilang commander, hindi alam ng Red Star Cultivator na iyon ang gagawin. Nagkatinginan sila at natigilan sa kinatatayuan. Hinampos ni Zhou Xingchen ang mesa at galit na sumigaw. Ano ba kayong lahat, nakatayo doon para sa? Bilisan mo at umatake. Walang magawa ang lahat at nagmamadaling umakyat. Gayunpaman, sa takot na mapahamak ang inosente, hindi man lang sila makalapit sa loob ng 30 talampakan mula sa Yang Kai bago sila tuluyang tumilapon at bumagsak sa lupa, humahagulgol, paghihirap. Si Meng Hong at ang iba ay natigilan. Bahagyang nakanganga ang bibig ni Chen Yu, at bakas sa mukha niya ang pagkabalisa. Bagamat alam niyang makapangyarihan si Yang Kai at personal niyang nakita si Yang Kai na nagwawalis sa daan-daang tao mula sa Ditian, hindi niya inaasahan na si Yang Kai ay magiging matapang at talagang maglalakas loob na kumilos dito. Gayunpaman, nangyari na ito, at huli na ang lahat para pigilan niya ito. Maaari lamang siyang maging balisa at hindi alam kung saan magsisimula kahit na gusto niyang akitin siya. Maipapayo ko sa iyo na mabilis akong palayain, lumuhod, yumoko, at humingi ng tawad. Kung hindi, tiyak na hindi mo makikita ang araw bukas. Bagamat si Zhou Xingchen ay nasa isang kahabag-habag na kalagayan, ang kanyang bibig ay hindi pa rin sumusuko. Sa kanyang katayuan bilang isang Red Star Junior Commander, naniniwala siyang hindi maglalakas loob si Yang Kai, para gawin ang kahit ano sa kanya. Mahilig kang magpaluhod, magpayumoko, at magpahingi ng tawad. Ngumisi si Yang Kai.
Bigla niyang itinaas ang kamay niya at sinipa palabas. Tapos lumuhad ka dito ng maayos. Sa malutong na basag, biglang namutla ang mukha ni Zhou Xingchen. Kaagad pagkatapos, nagpakawala siya ng isang nakakabasag na sigaw at direktang lumuhad sa lugar. Marami sa cultivator sa lobby ang namutla. Paano sila maglalakas loob na manatili dito? Nagbayad silang lahat para sa kanilang inumin at tumakbo palabas. Ang ilang mga tao ay tumingin kay Yang Kai nang may habag bago sila umalis. Umiling sila at bumantong hininga, pakiramdam na pagsisisihan ito ni Yang Kai maya-maya. May isang lalaking nasa katanghaliang gulang pa ang time na nagpayo sa kanya. Bata, umalis ka na kaagad bago pa magulo ang mga bagay-bagay. Kung hindi ka aalis ngayon, huli na ang lahat. Total, ito ang Red Star Territory. Ngumiti si Yang Kai sa kanya. Nang makita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang ugali ni Yang Kai, wala na siyang masabi pa. Sa isang kisap mata, nagtakbuhan ang lahat ng bisita sa lobby, naiwan ang tindera na mapula ang mukha at nanginginig. Si Red Star Junior Commander ay binugbog sa kanyang Kahit anong mangyari, hindi niya matatakasan ang responsibilidad. Maaaring makalimutan ng na ito ang tungkol sa patuloy na pagpapatakbo. Matapos sipin ni Yang Kai sa lupa, umiyak ng ilang sandali si Zhou Xingchen. Puno ng hinanakit ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Yang Kai at sinabing, nakakahiya ngayon, maaalala ito ng junior commander na ito. Babayaran kita ng 100 beses, 1,000 beses. Dito ako uupo at maghihintay. Bahagyang tumango si Yang Kai. Lalong lumakas ang pagkahibang ni Yuhi. Ang kanyang magagandang mata ay napuno ng kakaibang liwanag habang nakatitig sa side profile ni Yang Kai. Muling ibinaling ni Zhou Xingchen ang kanyang ulo at pinandilatan si Chen Yu na tulala na nakatayo. Aba, manood ka lang ng palabas. Hindi mo ba alam kung paano ako ililigtas? Namutla ang mukha ni Chen Yu. Kinagat niya ang kanyang mapupulang labi at tumingin kay Yang Kai na nagmamakaawa. Brother Yang. Tumawa si Yang Kai. Si Miss Chen ay nagbibiro. Ikaw at ako ay nagkataon lang. Hindi ako karapat-dapat na tawagin mo akong brother. Hindi na kailangang banggitin ang salitang kapatid sa hinaharap. Lalong namutla ang mukha ni Chen Yu nang marinig niya ito. Alam niya na gusto ni Yang Kai na gumuhit ng linya sa pagitan nila. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pait sa kanyang puso. Ngunit muli, siya at si Yang Kai ay walang kinalaman sa isa't isa. Nagkakilala lang sila dahil kay Meng Hong. Hindi makapagmakaawa kay Yang Kai, napalingon lamang siya at tumingin kay Meng Hong. Naikuyom ni Meng Hong ang kanyang mga kamao at ibinaba ang kanyang mga mata, hindi umimik. Nang makita ito, napabuntong hininga si Chen Yu sa kanyang puso. Paano siya nagkaroon ng mukha para magsabi ng kahit ano? Wala ka talagang maitutulong. Anong silbi ko sa isang asong tulad mo? Galit na sabi ni Zhou Xingchen. Malamig na tiningnan ni Yang Kai si Chen Yu. Talagang hindi masyadong maganda ang panlasa mo sa lalaki. Ang mga salitang ito ay nagpanginag kay Chen Yu at ibinaon ang kanyang ulo sa kanyang dibdib. Inihagis ni Yang Kai ang isa pang sampal, direktang natanggal ang ilan sa mga ngipin ng Zhou Xingchen. Namamaga ang kalahati ng mukha niya. Tumingin sa kanya ng malamig, sinabi niya, kung manggahas ka pang lumayo ulit at kukunin ko ang buhay mong aso ka. Ang mga mata ni Zhou Xingchen ay dilat at pulang-pula, malinaw na hindi kumbinsido. Pero ngayong mas malakas na sa kanya ang sitwasyon, nalulunok na lang niya ang mga sirang ngipin at nilamon. Sandaling natahimik ang hall. Tanging ang tunog ng pag-inom ni Yang Kai mag-isa ang maririnig. Tiningnan ito ni Yuhi, tiningnan niyon, at ipinadala ang kanyang boses na may ngiti. Paano natin lilinisin ito ngayon? Ang mga tulad ni Zhou Xingchen ay hindi pumasok sa kanyang mga mata. Hindi pa banggitin si Zhou Xingchen, kahit anong fifth head sa likod niya, baka hindi man lang siya matingnan ni Yuhi sa mata. Ngunit ito ang Great Cosmological Realm pagkatapos ng lahat, at ito ang teritoryo ni Qixing. Si Yang Kai ay gumawa ng ganoong kaguluhan, kaya hindi madaling harapin ito. Naiintindihan ko na pinaninindigan mo sa iyong kaibigan, ngunit ang bagay na ito ay medyo masyadong malaki. Patuloy na ipinadala ni Yuhi ang kanyang transmission voice. Kung gusto nating umalis, kailangan na nating umalis. Kung hindi, kung kumalat ang balita, hindi tayo makakaalis kahit gusto natin. Narinig ito ni Yang Kai at sumagot. Sa tingin mo ba ay pinaninindigan ko si Meng Hong? Hindi ba? Tanong ni Yuhi pabalik. Saglit na nag-isip si Yang Kai at sinabing, maaari itong ituring na bahagi nito, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ang kanilang mga mata sa aking kayamanan. Dahil ayaw nilang ibigay ito sa akin, maitatag ko lamang ang aking kapangyarihan at ipaalam sa kanila na ang aking mga bagay ay hindi isang bagay na maaaring pagnanasaan ng sinuman. Pagkasabi nito, ngumiti siya ng may pagmamalaki. Kung gusto kong umalis, paano ako mapipigilan ng basurang tulad ni Qixing?
Sa ilalim ng paghihimok ng space law, maliban kung si Chishing ay nag-set up ng isang nakakagulat na hanay ng maaga upang ihiwalay ang mundo, si Yang Kai ay maaaring pumunta at umalis ayon sa gusto niya. Nakakagulat ka, sige. Sinaman siya ng tingin ni Yuhi. Si Scarlet Star Jr. Commander Zhou Xingchen ay binugbog at pinilit na lumuhad sa lupa. Mabilis na kumalat ang balitang ito sa buong Star City. Maraming tao ang hindi nang ahas na paniwalaan ito. Kung tutusin, sino sa Star City ang maglalakas loob na gumawa ng hakbang laban sa mga taga Scarlet Star? Gayunpaman, ang mga taong nagpasa ng balita ay nagsabi ng may katiyakan na nakita nila ito ng kanilang mga mata. Nakaluhod pa rin si Zhou Xingchen sa isang inn. Ang ilang mga tao na hindi naniniwala dito ay lihim na dumating upang tingnan, at pagkatapos ng isang sulyap, nalaman nilang ito ang kaso. Pakiramdam nilang lahat ay medyo hindi kapanipaniwala, at maging ang bumugbog sa kanya ay isang celestial being. Sa hilagang kanlurang sulok ng Star City, sa likod na hardin ng isang mansyon, may maliit na tulay sa ibabaw ng umaagos na tubig, bato, at kakaibang mga bato. Sa tabi ng isang pond, isang matabang lalaki ang may hawak na pagkain ng isda sa kanyang kamay at dahan-daang sinasaboy ito, dahilan upang ang mga koi sa pond ay makipagkompetensya para sa pagkain. Biglang may sumigaw na nakakabasag ng lupa mula sa isang sulok ng looban, at nanginginig ang kamay ng matabang lalaki nang marinig iyon, bakas sa mukha niya ang pananakit ng ulo. Mabilis na lumapit ang sigaw, at ito pala ay isang babaeng may suot na alahas. Hindi alam kung ano ang kanyang nakatagpo, ngunit sa sandaling ito, siya ay umiiyak na parang bulaklak ng pera sa ulan, na nagpapadama sa kanya ng awa. Dating sa harap ng matabang lalaki, ang babae ay lumuhad ng may malakas na kabog at sinabi sa isang nakakabagbag damdaming boses. Master, kailangan mong itaguyod ang hustisya para sa akin. Lumingon ang matabang lalaki at walang imak na tumingin sa kanya, pagkatapos ay winisikan nito ang pagkain ng isda sa kanyang kamay at yumuko para alalayan ang babae. Kung may sasabihin ka, bumangon ka at magsalita, bakit ka umiiyak? Hindi tumayo ang babae at humagulgol. Kung hindi pumayag si Master na itaguyod ang hustisya para sa akin, hindi babangon ang babaeng ito. Inabot ng matabang lalaki ang kanyang noo. Nagdulot na naman ba ng gulo ang nakababatang kapatid mo? Hindi mo ba siya binigyan ng posisyon ng junior commander noong nakaraan? Anong ginagawa niya sa pagkakataong ito? Itinaas ng babae ang kanyang ulo at sinabi sa boses na may bahid ng luha. Master, paano mo nalaman na tungkol ito kay Xing? May narinig ka ba? Inis na sabi ng matabang lalaki. Bukod sa walang kwentang kapatid mo, para saan pa ang paglapit mo sa akin? Sabihin mo sa akin, anong klaseng gulo ang ginawa niya sa pagkakataong ito? Tumangging sumunod ang babae. Master, nagawa mong mali ang Xing. Sa pagkakataong ito, hindi siya ang gumawa ng gulo, kung sino ang nang-provoke sa kanya. Nagbalikan ang mga kasama niyang kasamang lumabas at sinabing binugbog siya. Malamig na bamantong hininga ang taong grasa. Sa ugali niya, maya-maya lang ay bugbugin siya. Nasabi ko na sa iyo na pigilan mo siya ng konti at huwag nang manggugulo kung saan-saan. Umiyak ang babae. Hindi si Xing ang nagdulot ng gulo, ngunit sinabi ng mga nasasakupan na binubuli ni Yang Kai ang mahihina. Hindi lang niya tinalo si Xing, pinilit din niya itong lumuhad doon. Ang mga binti ni Xing ay nabali, ang kanyang mukha ay namamaga, at marami sa kanyang mga ngipin ang natanggal. Habang nagsasalita siya, ang kalungkutan ay namuo sa kanyang puso at siya ay walang tigil na humagulgol. Martial Peak, Kabanata 4002. Chen Tianfei. Napilitang lumuhad ang Zhou Xingchen doon. Sumilay ang masamang tingin sa mukha ni Fatty nang marinig niya ito. Kung binugbog lang sila, dahil lang sa mababa ang kanilang kakayahan, ngunit ang pagpilit na lumuhad ay may ganap na kahihiyan. Ano man ang mangyari, si Zhou Xingchen ay isa pa ring maliit na commander ng Crimson Star at isa sa kanyang mga tao. Ang pagtrato ng ganito, hindi ba sampal sa mukha niya? Bilang 5th Master of Crimson Star, paano niya ito matiis? Nang makita ito ng babae, dali-dali niyang ikinwento ang kanyang narinig, na nagdagdag ng panggatong sa apoy. Malamig na ngumuso si Fatty. Dito ka na lang, pupuntahan ko kung sinong matapang. Pagkasabi niya nun, lumabas siya nang nakatalikod ang mga kamay niya. Sumigaw ang babae mula sa likuran. Master, kailangan mong ibalik ang Zhou Xingchen. Kung ano man ang mangyari sa Zhou Xingchen, ayoko nang mabuhay. Alam ko. Walang tiyag ang iwinagayway ni Fatty ang kanyang kamay. Matapos tipunin ang kanyang mga subordinate, umalis si Fatty sa manor at dumiretso sa inn. Wala pang kalahating oras ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Pagdating niya sa pinto at tumingin sa loob, nakita niya ang kanyang bayaw na si Zhou Xingchen na may bagbog na mukha at namamaga ang ilong. Oo naman, nakaluhod siya doon kasama ang tatlong lalaki at isang babae na nakatayo sa gilid.
May isang lalaki at isang babae din na nakaupo sa isang upuan. Ang binata na nakaupo sa upuan ay kalmadong nagbubuhos ng alak para sa sarili. Maayos naman ang iba pero nang makita niya ang babaeng nakaupo doon ay hindi napigilan ni Fatty na sumimangot. Ilang beses nang naglabas-masok si Yuhi sa Star Market na ito. Bilang 5th grade Heaven Opening Realm, natural na hindi siya kilalang tao. Kahit na ang mga nakatataas sa Crimson Star ay hindi kailanman nakipag-ugnayan sa kanya, lahat sila ay kilala siya. Kung ito ay nasa labas ng mundo, si Fatty ay hindi maglalakas loob na pukawin ang isang 5th grade Heaven Opening Realm sa kalooban. Gayunpaman, 4th grade Heaven Opening Realm lang siya. Bagamat may pagkakaiba lamang sa pagitan nila, ang kanilang tunay na lakas sa pakikipaglaban ay magkaiba ang mundo. Gayunpaman, ito ay ang Great Cosmological Realm pagkatapos ng lahat. Ang fog ng Great Cosmological Realm ay tinatakan ang universo. Anuman ang grado ng Heaven Opening Realm, sa espesyal na kapaligiran ng Great Cosmological Realm, ang kanilang lakas ay lubos na mababawasan. Nang pumasok si Fatty, yumanig ang buong kasabay ng kanyang mga yapet. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at nakita ang isang gumugulong na meatball sa pintuan. Sa bawat hakbang, nanginginig ang sahig, at hindi niya maiwasang ipikit ang mga mata. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakakita ng ganoong kataba na mataba. Halos magkapareho ang taas at lapad ng taong ito. Sa unang tingin, mukha talaga siyang rolling meatball. Malabo ang facial features ng mukha niya dahil sa taba na pinagdikit. Sino ang lalaking ito? Mukhang nagulat si Yang Kai. Alam ni Yuhi na siya ay nag-iisa upang pinuhin ang mga elixir at walang alam tungkol sa sitwasyon sa labas. Agad niyang ibinulong sa kanya. Ito ang 5th head ng Crimson Star, si Chen Tianfei. Mukhang nakagawa siya ng isang espesyal na pamamaraan ng paglilinang. Tinatawag siya ng mga tao na Chen Tianfei. Nakita rin ni Zhou Xingchen, na nakaluhod sa lupa, si Chen Tianfei. Tuwang-tuwa siya at sumigaw. Bayaw, bayaw, iligtas mo ako. Habang nagsasalita siya ay pilit siyang bumangon. Hinayaan ko bang bumangon ka? Malamig na bamantong hininga si Yang Kai at pinitik ang kanyang daliri, nagpapadala ng daloy ng enerhiya. Sumigaw si Zhou Xingche at napaluhod muli, umaagos ang dugo mula sa kanyang hita. Sa pagkakataong ito, hindi na siya makabangon. Hindi huminto ang mga yapak ni Chen Tianfei. Bahagyang nanginig ang taba ng kanyang mukha, at isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang singkit na mga mata. Hindi nagtagal, dumating si Chen Tianfei sa harap ng mesa at tumayo roon na parang bundok ng laman, hinaharangan ang lahat ng liwanag at nagbibigay ng tahimik na presyon. Ito ang unang pagkakataong nakakita ng ganoong karakter si Meng Hong at ang iba pa, kaya nagulat sila. Kasabay nito, lihim silang nag-aalala para kay Yang Kai. Bayaw. Tumangala si Zhou Xingchen na may pagmamakaawa sa kanyang mukha. Puno ng kahihiyan ang mukha niya. Basura. Si Chen Tianfei ay malamig na ngumuso at iwinagayway ang kanyang kamay, kumuha ng upuan mula sa kanyang space ring at inilagay ito sa kanyang likuran. Umupo siya pagkatapos, halatang custom-made ang upuan niya. Malapad ito at matibay, kung hindi kakayanin ng isang ordinaryong upuan ang kanyang sukat. Pagkaupo, sumando si Chen Tianfei sa kanyang upuan at tinitigan si Yuhi. Young Lady Yuhi, matagal na. Master Chen. Tinikom ni Yuhi ang kanyang mga labi at ngumiti. Sinabi ni Chen Tianfei, Young Lady Yuhi, hindi ka ba masyadong lumalayo ngayon? Kung talagang may ginawang mali ang munting bayaw ko, pwede mo na lang siyang bugbugin at pag-alitan. At worst, mapapatay mo na lang siya. Hindi ba medyo hindi makatwiran na lumuhad siya dito? Kinusap ni Yuhi ang kanyang malalaking mata at ngumiti. Master Chen, maling tao ang nahanap mo. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa akin. Ang young master ko ang may gawa nito. Kung may gusto kang sabihin, maaari mo ring sabihin ito sa aking young master. Young master, natigilan si Chen Tianfei at lumingon kay Yang Kai. Nang makita niya si Yuhi dito, inakala niyang siya ang isa, ang namamahala dito, pero sino ang nakakaalam na may biglang susulpot na young master? Sa isang sulyap, mukhang hindi espesyal ang binatang ito. Talagang hindi niya alam kung anong klaseng kakayahan ang mayroon siya para tawagin siyang young ng 5th grade Heaven Opening Realm Master. Pagkatapos mag-alinlangan saglit, nagtanong si Chen Tianfei. Little brother, paano kita haharapin? Ngumiti si Yang Kai sa kanya at nagpakilala. Yang Kai, bahagyang tumango si Chen Tianfei. Kaya ikaw ang Yang Kai na iyon. Kanina pa nag-iingay ang kanyang concubine, na sinasabing sinaktan ng ilang Yang Kai ang kanyang nakababatang bayaw, ngunit ngayon alam na niya na ang nakabangga sa kanya ay nasa harapan niya mismo. Little brother Yang, may sasabihin ka ba sa haring ito? Tanong ni Chen Tianfei. Sinulyapan siya ni Yang Kai at itinaas ang kanyang kilay. Ano ang ibig mong sabihin?
Nanginginig ang taba sa mukha ni Chen Tianfei, tila nakangiti. Nasaktan mo ang isang tao ngunit hindi tumakbo, sa halip ay sadyang umupo dito at naghihintay sa haring ito, wala ka bang sasabihin sa haring ito? Naging malamig ang kanyang tono. O hindi ba nilagay ni Little Brother ang aking Crimson Star sa kanyang mga mata, sa pag-aakalang maaari kang pumunta at umalis kung gusto mo sa Star Market? Kung iyon ang iniisip mo, natatakot akong nagkamali ka. Bahagyang tumango si Yang Kai. Si Master Chen ay isang prangka na tao, kaya hindi ako magpapatalo. Naging solemn na ang kanyang ekspresyon habang sinabing, gusto kong sumali sa Crimson Star. Lumingon si Yuhi at sumulyap sa kanya nang marinig niya ito. Hindi ito binanggit ni Yang Kai sa kanya, at maging si Meng Hong at ang iba pa ay nagulat. Narinig ito ni Chen Tianfei at tumawa. Sumali sa Crimson Star. Sinaktan mo ang mga tao ng aking Crimson Star at hindi pa rin nabibigyan ng kasiya siyang paliwanag ang haring ito, at ngayon gusto mong sumali sa Crimson Star. Sa mata ni Little Brother, ano ang Crimson Star? Kung gusto ni Master Chen ng paliwanag, bibigyan kita. Sabi ni Yang Kai habang itinaas ang kanyang kamay at marahang idiniin ito patungo kay Chen Tianfei. Nanlamig ang mukha ni Chen Tianfei, at itinaas din niya ang isang malaking matabang palad para salubungin ito. Tahimik na nagsalubong ang dalawang palad, na parang nagdampilang ng bahagya. Binawi ni Yang Kai ang kanyang kamay at dinampot ang baso ng alak sa mesa para laruin iyon. Biglang nanginig ang matabang katawan ni Chen Tianfei, at ang kanyang taba ay tumulo. Ang upuan niya ang nakaupo ay biglang nagkapira-piraso, pinupuno ang hangin ng mga labi. Pagtingin sa paligid, ang mukha ni Chen Tianfei ay naging sobrang pula, na para bang siya ay luto, at ang singaw ay tumataas mula sa tuktok ng kanyang ulo. Sa isang dagandong, si Chen Tianfei ay humakbang ang kanyang mga paa sa lupa, at ang sahig ng inay agad na bumagsak. Kasabay nito, ang pagdagsa ng init ay bumuhos mula sa mga pores ni Chen Tianfei, at isang malaking halaga ng pawis ang bumuhos. Sa isang iglap, si Chen Tianfei ay parang siya katatapos lang mangingisda sa tubig, basang-basa mula ulo hanggang paa. Hindi lang iyon, tila lumiit ang kanyang mabilog at matabang katawan, at lumuwag ang suot nitong damit. Nakatingin kay Yang Kai na may nakakatakot na hitsura, ang taba sa mukha ni Chen Tianfei ay kumaibot. Sa tingin ba ni Master Chen ay sapat na ang paliwanag na ito? Tanong ni Yang Kai nang hindi nakataas ang ulo. Malalim na tinitigan ni Chen Tianfei si Yang Kai, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang ulo at sumulyap kay Zhou Xingchen na nakaluhod doon, at tumanggaw sa ilalim ng kanyang desperadong tingin. Sapat na. Yaw. Ang mukha ni Zhou Xingchen ay naging mapula sa isang iglap. Siya ay umaasa sa kanyang bayaw na darating at maghayganti sa kanya, ngunit sino ang nakakaalam na ang sitwasyon ay magiging ganito. Ngayong sumigaw na siya ng sapat na, paano siya makakaganti? Ang kahihiyan ngayon ay hindi na maalis sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Tumahimik ka. Malamig na ngumuso si Chen Tianfei, itinaas ang kanyang kamay, kumuha ng upuan mula sa kanyang space ring, at inilagay ito sa ilalim ng kanyang kwitan, pagkatapos ay tumingin kay Yuhi at sinabing, Miss Yuhi, ang kinabukasan ng iyong Young Master ay walang limitasyon. Napangiti si Yuhi ng matagumpay. Kailangan mo bang sabihin mo sa akin iyan? Nilinggan ni Chen Tianfei ang kanyang ulo para tingnan si Yang Kai. Narito si Little Brother Yang para hintayin ako dahil gusto mong sumali sa Crimson Star. Oo, sinabi ni Chen Tianfei. Maaari ko bang itanong kung bakit? Sa kakayahan ni Little Brother Yang, dapat ay mayroon kang magagandang tagumpay sa Great Cosmological Realm, kaya bakit mo pinili ang aking Crimson Star? Ngumisi si Yang Kai at sinabing, narito lang ako sa tamang oras, walang espesyal dito. Kung bakit gusto kong sumali, may gusto akong mahanap. Maraming tao ang Crimson Star, kaya madaling mahanap. Ngayon na-condense na niya ang kapangyarihan ng kahoy, apoy, at lupa, at ang kapangyarihan ng lupa ay natagpuan sa Great Cosmological Realm, natural na gusto niyang makahanap ng higit pang kapangyarihan. Maraming tao ang Crimson Star at may kaalaman. Yun lang. Si Chen Tianfei ay hindi pa rin makapaniwala. Iyon lang. Seryosong tumingin sa kanya si Chen Tianfei, at pagkaraan ng ilang sandali, tumanggo. Naiintindihan ko ang ibig sabihin ni Little Brother Yang. Lubos ding tinatanggap ni Crimson Star ang mga talentong tulad mo. Ang haring ito ang magdedesisyon na tanggapin ka sa Crimson Star. Tungkol sa iyong posisyon, paano kung pareho ka sa Zhou Xingchen, isang junior commander? Napatulala si Zhou Xingchen. Ang taong bumugbog sa kanya at pinilit siyang lumuhad ay hindi lamang tinanggap sa Crimson Star ng kanyang bayaw, ngunit binigyan din ng posisyon ng isang junior commander, na katumbas ng kanyang katayuan. Paano siya makakaganti ng ganito? Junior commander. Tumingin si Yang Kai kay Chen Tianfei na may mahinang ngiti.
Nagtataka na tanong ni Chen Tianfei. Hindi ka ba nasisiyahan? Bagamat maganda ang lakas ni Little Brother Yang, ngayon ka lang sumali sa Crimson Star at wala ka pang naiambag. Ang posisyon ng Junior Commander ang limitasyon na ng promosyon ng haring ito. Imposibleng i-promote ka ng haring ito na mas mataas kay Senior Commander. Biglang iniba niya ang topic, sabi niya. Kung papayag si Miss Yuhi na sumama sa Crimson Star, mabakant ang posisyon ng Senior Commander. Napangiti si Yuhi at tumangging magkomento. Sa ilang master ng Crimson Star, ang pinakamalakas ay kapantay lang niya, isang 5th grade Heaven Opening Master. Isa rin siyang 5th grade Heaven Opening Master, kaya paano niya tatanggapin ang posisyon ng Senior Commander at makinig sa utos ng iba? Hindi na kailangan ng Junior Commander, at hindi ako interesado sa isang Senior Commander. Natigilan si Chen Tianfei. Ano ang ibig sabihin ni Little Brother Yang? Tumingin sa kanya si Yang Kai, na may nagbabagang mga mata. Gusto kong maging Master of Crimson Star. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagulat ang lahat. Maging si Yuhi ay tumingin sa kanya ng blanko, iniisip kung mali ba ang narinig niya. Martial Peak, Kabanata 4003. Hindi ako sumasang-ayon. Gusto mong maging pinuno ng Crimson Star. Napatingin si Chen Tianfei kay Yang Kai nang may pagtataka. Tulad ni Yuhi, iniisip din niya kung mali ba ang narinig niya. Sa orihinal, ang pag-promote kay Yang Kai bilang isang junior commander ay napakamapagbigay na, ngunit sinong mag-aakala na siya ay magiging napakagahaman upang hingin ang posisyon ng ulo. Si Chen Tianfei ay hindi pa nakakita ng gayong mayabang na tao at hindi maiwasang makaramdam ng kaunting galit. Head Chen, sa tingin mo ba hindi ako angkop? Sinulyapan siya ni Yang Kai. Mataimtim na sinabi ni Chen Tianfei. Ang 7 ulo ng may Crimson Star ay nasa Heaven Opening Realm. Bagamat malakas si Little Brother Yang, hindi ka pa dapat umabot sa Heaven Opening Realm, tama ba? Kung ang iyong kaharian ay hindi sapat, kahit na umupo ka sa ganoong posisyon, paano mo makukumbansi ang iba? Pinagpag ni Yang Kai ang kanyang daliri at sinabing, walang Heaven Opening Realm sa Great Cosmological Abyss. Walang kabuluhan para kay Head Chen na makipag-usap sa akin tungkol sa mga kaharian. Seryosong sinabi ni Chen Tianfei. Maaaring ganoon nga, ngunit mula noong sinaunang panahon, ang aking Crimson Star ay hindi kailanman nagkaroon ng ulo na hindi nakarating sa Heaven Opening Realm. Palaging may mga pagbubukod sa lahat, di ba? Tinitigan ni Chen Tianfei si Yang Kai, at ang aura ng kanyang katawan ay naging ethereal. Pagkaraan ng ilang sandali, tumawa siya ng malakas. Napaka-ambisyoso ni Little Brother Yang. May natutunan ang haring ito ngayon. Hindi imposible na ikaw ang maging pinuno ng Crimson Star, ngunit ang Crimson Star ay may sariling mga patakaran. Ngayon na ang Crimson Star ay may 7 ulo, kung nais mong ayusin ang isa pang posisyon, kakailanganin mo ang pag-aproba ng higit sa 4. Kung gayon, kakailanganin kong pahirapan si Head Chen na dalhin ako para makita ang iba pang mga ulo. Bahagyang ngumiti si Yang Kai. Pinaikit ni Chen Tianfei ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi. Siyempre, isang maliit na bagay na dapat kunin. Makikita mo sila, ngunit kung makukuha mo ang kanilang pag-aproba ay depende sa iyong sariling kakayahan. Gaya ng nararapat, malumanay na tumango si Yang Kai at bumangon. Pakiusap, si Chen Tianfei ay nagbigay ng pekeng ngiti, tumayo, at naglakad palabas. Malapit na sumunod si Yang Kai sa likod, at nagmamadali ring sumunod si Yuhi. Nang makita ito, paano maglakas loob ang 3 mula sa Great Moon Province na manatiling dito. Sumunod silang lahat sa likod. Anong ginagawa mo? Tahimik na tanong ni Yuhi. Makikita mo ba talaga ang mga ulo ng Crimson Star? Siyempre, kung hindi, paano niya nakuha ang kanilang pag-aproba? Pagtatampo na sabi ni Yuhi. Hindi mo ba masasabi na ang Chen Tianfei na ito ay walang silbi? Ang paglalakbay na ito ay tiyak na pugad ng dragon o yungib ng tigre. Bukod dito, kahit na siya talaga ang naging pinuno ng Crimson Star, ano ang mga benepisyo? Hindi ko talaga maintindihan ang iniisip mo. Malalaman mo pagdating ng panahon. Casual na sagot ni Yang Kai. Ngumuso si Yuhi at sinabing, mahilig ka sa gulo, paano ka nakaligtas hanggang ngayon? Ang iyong master na ito ay pinagpala ng langit. Mahinahong sagot ni Yang Kai. Nay na si Yuhi. Bagamat galit siya, nagmamadali pa rin niyang sinabi sa kanya ang ilang impormasyong alam niya. Hindi pa nakita ni Yuhi ang mga head ng Crimson Star, ngunit narinig niya ang mga ito, gaya ni Madam si Chin na bihasa sa musika, si Ganhong na magaling sa pagpatay, at ang kambal na magkapatid na Uyang. Magkasama silang naglilinang mula pagkabata at lahat sila ay 4th grade Heaven Opening Realm. Napakahirap silang pakitunguhan, at kahit sa labas kasama niya sa lakas, sasakit ang ulo niya kung makakasalubong niya sila. Bukod sa 4 na taong ito, nandoon din si Bei Yushan, na sobrang galing at makapangyarihan.
Nandoon din ang Poison Lady, na may lason sa buong katawan. Ang kanyang poison daw ay umabot na sa pagiging perpekto, at kahit na maraming heaven opening ang namatay ng malungkot sa kanyang mga kamay. Kasama si Chen Tianfei, ang mga pinuno ng Crimson Star ay masasabing lahat ay may kakaibang kakayahan at hindi dapat ipagwalang bahala. Tungkol naman sa pinuno ng Crimson Star, sinubukan daw nitong makapasok sa 6th grade Heaven Opening Realm, ngunit walang balita sa loob ng maraming taon, kaya hindi alam kung nagtagumpay siya o hindi. Kung siya ay magtagumpay, siya ay magiging isang karakter na kapantay ng Lady Boss, at maging si Yuhi ay kailangang iwasan siya. Habang nasa daan, walang katapusang nagdaldal si Yuhi, na itinanam ang lahat ng impormasyon na mayroon siya kay Yang Kai hanggat maaari. Tahimik itong binanggit ni Yang Kai. Hindi nagtagal, nakarating na ang lahat sa harap ng isang malaking bulwagan. Ang pinto sa bulwagan na ito ay napakakapal at halos 10 metro ang taas. Si Chen Tianfei ay humakbang pasulong at itinulak ang pinto, at sa tunog ng paglangit-ngit, ang pinto ay bumukas. Little Brother Yang, pakiusap, ang mga ulo ng Crimson Star ay nasa loob talaga. Sumenya si Chen Tianfei na may mahinang ngiti sa kanyang mukha. Sinulyapan siya ni Yang Kai at sinabi kay Yuhi, "Maghintay ka sa labas." Pagkasabi nun ay pumasok na siya sa loob. Ang figure ni Yuhi ay kumislap. "Sasama ako sayo." Paano siya nakakaramdam ng kagaanan na hinahayaan si Yang Kai na sumugod mag-isa sa yungib ng tigre na ito? Napagpasyahan na niyang umabant at umatras kasama niya, kaya natural, walang dahilan para umatras sa oras na ito. Sa kabilang banda, alam ni Meng Hong at ng iba pa na hindi sila sapat, kaya kahit sumunod sila ay hindi sila gaanong makakatulong, kaya tumayo silang lahat sa pintuan at naghintay. Muling isinara ang makapal na pinto, na inihiwalay ang loob sa labas. Sa loob ng malaking bulwagan, ito ay napakadilim, at sa sandaling isara ang pinto, nagkaroon ng kaluskol sa paligid habang nagninangas ang apoy. Ang kumikislap na liwanag ay nagpapaliwanag sa mga figure sa mga upuan sa paligid ng bulwagan, na nagmistulang isang grupo ng mga nagsasayaw na demonyo, at ang kapaligiran ng buong bulwagan ay naging madilim sa sandaling ito. Walang masyadong tao sa bulwagan, at bukod kina Yang Kai at Yuhi, 5 tao lang ang nakaupo sa 5 upuan. Kumurap-kurap ang figure ni Chen Tianfei at lumapit siya sa isang bakanteng upuan at umupo. Isang matamis na boses ang biglang tumunog. "Old Fatty Chen, ito ba ang batang lalaki na gustong maging pinuno ng Crimson Star? Tapos masunurin mo siyang dinala dito." Hindi lamang ang boses ng babaeng ito ay walang katulad na matamis, ngunit habang ang kanyang boses ay umalangaw-ngaw, tila may isang matamis na amoy na lumulutang sa hangin, dahilan para sa mga nakaamoy nito ay parang nag-e-enjoy sila. Poison. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yuhi, at isang layer ng 5 kulay na liwanag ang biglang lumitaw sa ibabaw ng kanyang katawan upang protektahan siya. Paglingon niya, nakita niyang ang nagsalita ay isang maliit na babae na mukhang nasa 17 o 18 taong gulang. Ang kanyang hitsura ay dalisay at kaibig-ibig, masunurin at cute, ngunit nakilala ni Yuhi ang babaeng ito sa isang sulyap bilang ang Poison Lady ng Crimson Star. Siya lamang ang maaaring magpakita ng napakahusay na paraan ng pagkalason. Ang Poison Matriarch ay nasa 4th grade lamang, ngunit minsan na siyang umasa sa kanyang sariling lakas at ang kanyang lason ay nasa 5th grade Heaven Opening Realm, 2 ika-4th grade Heaven Opening Realm, at 5 5th grade Heaven Opening Realm. Pagkatapos ng labanang iyon, sumikat ang kanyang katanyagan, at walang nang ahas na tingnan ang maselang munting babaeng ito na hindi pa lumalaki. Sa pagtingin kay Yang Kai na may bahagyang pag-aalala, nakita niya na si Yang Kai ay ganap na maayos, hindi nagpapakita ng kahit katiting na senyales ng pagkalason, ngunit sa halip ay tinitingnan ang Poison Matriarch na may nagniningning na mga mata. Hindi niya maiwasang iklik ang kanyang dila dahil sa pagtataka, iniisip kung paano nalabanan ni Yang Kai ang lason. Ang hindi niya alam ay ang purong dugo ng dragon na dumadaloy sa katawan ni Yang Kai ay kalahating dragon, at ang dragon race ay may napakalakas na panlaban sa mga lason. Hindi pa banggitin ang lason na lihim na ginamit ng Poison Matriarch, kahit na talagang pinakain niya ito ng lason, magiging maayos pa rin siya. Higit pa rito, mayroon pa rin siyang wood attribute na na-condensed mula sa asensya ng Immortal Tree at ang fire attribute na condensed mula sa Golden Crow True Fire. Kahit na ang ilang lason ay pumasok sa kanyang katawan, ito ay mawawala ng walang bakas pagkatapos na linisin ng 2 puwersang ito. Nang marinig ang mga salita ng Poison Matriarch, tumawa si Chen Tianfei. Huwag maliitin ang Little Brother Yang na ito, ang haring ito ay natalo sa kanyang mga kamay ngayon lang. Tanging ang Fire Elemental Energy ng 6th rank ang maaaring magpahirap para sa kanya na matanggap ang hampas ng palad na iyon. Sa ilalim ng hampas ng palad na iyon,
Malinaw na naramdaman ni Chen Tianfei ang isang nakakapasong enerhiya na sumalakay sa kanyang katawan, at kinailangan niya ng maraming pagsisikap para ma-neutralize ito. Ito ay dahil din sa hindi ginamit ni Yang Kai ang kanyang buong lakas, kung hindi, si Chen Tianfei ay hindi magkakaroon ng maling conclusion na siya ay nag-condense ng 6th grade Fire Attribute Strength. 6th grade Fire Attribute Strength. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, si Qixing at ang iba pang family heads ay nabigla. Ang kakayahang mag-condense ng 6th grade Fire Attribute Strength ay isa ring kasanayan. Karamihan sa mga tao ay hindi makayanan ang pressure ng pag-condense ng 6th grade Opening Heaven material, hindi pa banggitin ang katotohanan na ang 6th grade Fire Attribute Strength ay hindi mabibili, sapat na para kahit na ang Blessed Land ay labanan ito. Sa pangkalahatan, tanging ang mga mula sa mga nangungunang puwersa ang kwalipikadong mag-condense ng 6th grade Fire Attribute Strength. Little brat, medyo ambisyoso ka. Hindi napigilan ng Poison Matriarch na tingnan si Yang Kai pataas at pababa. Gusto mo bang maabot ang 6th grade Opening Heaven material? Ngumisi si Yang Kai sa kanya, ipinakita ang isang subo ng puting pangil. Una, ano muna? Napakunot ang noo ng Poison Matriarch, masama ang pakiramdam, para siyang tinatitigan ng makamandag na ahas, dahilan para tumindig ang kanyang balahibo. Ano ang silbi ng pakikipag-usap sa kanya ng napakaraming kalokohan? Patayin mo na lang siya. Nangangahas na huwag ilagay si Qixing sa kanyang mga mata, isang walang kabuluhang Emperor Realm Master ang nangahas na ipagmalaki ng walang kahihiyan na gusto niyang maging family head. Kay tuwatawa lang. Mula sa isang upuan sa kanang bahagi ng bulwagan, isang malamig na boses ang nagmula sa isang ilusyon na anino. Ang taong ito ay parang isang baluktot na anino, na ginagawang imposibleng makita ng malinaw ang kanyang mukha at maging ang kanyang boses ay pabago-bago. Nakakagulat. Ito ang nabanggit ni Yuhi dati, si Gan Hong, na bihasa sa Dao of Assassination. Pangalawa, tumanggo si Yang Kai. Isang dumadagandong na boses ang nagmula sa kaliwang bahagi, na naging sanhi ng walang tigil na pag-iingay sa buong bulwagan. May sakit ba ang batang ito? Ano ang una at pangalawa? Hindi siya pinansin ni Yang Kai at lumingon kay Chen Tianfei. Family Head Chen, iba ito sa sinabi mo. Hindi ba't nagpunta tayo dito para pag-usapan ang pagsali kay Qixing at maging family head? Yung ibang family heads parang hindi masyadong enthusiastic. Tumingin sa kanya si Chen Tianfei na nakangiti at sinabing, oo, gaya ng sinabi ng haring ito dati, kung gusto mong maging family head, kailangan mong kumuha ng pag-aproba ng hindi bababa sa 4 sa kanila. Pero ngayon parang walang sumasang-ayon sa iyo. Bukod dito, ang mga alituntunin ng 7 pamumuno ng pamilya ni Qixing ay matagal nang umiral, kaya wala ng mga upuan na mauupuan mo, kaya natatakot ako na sa pagkakataong ito ay bigwan kita. Kung noon pa man pumayag si Yang Kai na maging junior commander, magiging masaya si Chen Tianfei na makitang mangyari ito. Ang pagkakaroon ng makapangyarihang subordinate tulad ni Yang Kai ay kapakipakinabang din kay Chen Tianfei, at maaari niyang isulat ang bagay na binugbog si Zhou Xingchen pataas. Gayunpaman, ang bias ni Yang Kai ay mas mataas kaysa sa langit, at hindi niya inilagay ang mga junior commander o senior commander sa kanyang mga mata, sa totoo lang ay gustong maging pantay sa kanya. Paanong si Chen Tianfei ay papayag sa ganoong bagay? Ang pangunguna ni Yang Kai dito ay para lang anyayahan siya sa isang bitag. Ngayong narito na ang family heads ni Qixing at ang spirit arrays sa hall ay na-activate na, hindi makakatakas si Yang Kai kahit na may mga pakpak siya, kaya paano siya nasa mood na magkunwaring pagkamagalang kay Yang Kai. Martial Peak, Kabanata 4004. Ako naman, tumanggo si Yang Kai matapos itong marinig. Naiintindihan ko ang ibig sabihin ni Master Chen. Sa madaling salita, magkakaroon lang ng 7 masters ang Crimson Star. Maaari mong sabihin na, bahagyang ngumiti si Chen Tianfei. Kung gayon ito ay simple. Ngumiti din si Yang Kai. Hanggat kaya kong patayin ang isa sa inyo, pagkatapos ay palitan ka. Nang matapos siyang magsalita, kumislap ang kanyang anyo, at tulad ng isang malaking bato na kumakalat ang mga pakpak nito, dumiretso siya sa Poison Lady. Gumawa si Yang Kai ng kanyang hakbang sa sandaling sabihin niya iyon, siya ay lubos na mapagpasyahan. Walang sino mang umasa na magiging ganoon kadesidido siya. Inakala ng lahat na pipigilan siya sa lugar na ito, hahayaan silang gawin ang anumang gusto nila. Sinong mag-aakala na siya ang mangganguna sa pag-atake? Ang lakas ng loob mo. Ang lakas ng loob mo. Ilang galit na sigaw ang sabay-sabay, at ilang figure ang lumipad palabas mula sa mga upuan. Ang figure ni Gan Hong ay kumikislap, at nawala ng walang bakas, ganap na naghalo sa kadiliman. Mabilis ding gumalaw ang dalawang magkapatid na uyang, na hindi kumikibo na parang bundok. Ang kanilang mga aura ay malapit na konektado, na para silang naging isang tao.
Ang matabang katawan ni Chen Tianfei ay tumalbog na parang rubber ball, diretso kay Yang Kai. Dong, dong, dong. Si Bei Yushan, na parang bakal na tore, ay humakbang pasulong, at bawat hakbang niya ay nagiging sanhi ng panginginig ng bulwagan. Ang kanyang 2 hanggang 3 zang na matangkad na katawan ay puno ng mga kalamnan, at napuno ng lakas ng pagsabog. Hamarang siya sa harap ng Poison Lady na parang maliit na bundok, ngumisi kay Yang Kai, at sumuntok. Isang sonic boom ang tumunog, dahilan para manginig ang eardrum ng isa. Ang suntok na ito ay napakabigat, at kahit na may bundok sa harap nito, maaari itong makabasag. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng karamihan, hindi umiwas si Yang Kai, at winagayway ang kanyang kamao upang salubungin ang pag-atake. Namutla ang mukha ni Yuhi. Mag-ingat ka, ang puso niya ay balisang parang langgam sa mainit na kawali. Malinaw niyang sinabi kay Yang Kai noon na ang Bei Yushan na ito ay isinilang na may banal na lakas, sapat na para mabunot ang isang bundok, kaya paano may isip ni Yang Kai na kunin ang kanyang kamao ng direkta? Hindi ba humihingi lang ito ng kahihiyan? Nang makita ito ng iba ay hindi napigil ang tumawa. Sa mga pinuno ng Crimson Star Clan, ang Bei Yushan na ito ang pinakamatalino. Siya ay may espesyal na pangangatawan, at ang kanyang malupit na lakas ay halos maihahambing sa isang mutated beast. Sa ilalim ng premise na sila ay nasa parehong antas, walang sino man ang maaaring kumuha ng direktang suntok mula sa kanya. Hindi banggitin na siya ay isang 4th grade Heaven Opening Realm, habang si Yang Kai ay isa lamang Emperor Master. Bagamat walang Heaven Opening Realm sa Great Cosmological Abyss at hindi maipakita ni Bei Yushan ang kanyang buong lakas, makakalaban kaya ng langgam ang isang elepante. Imposible iyon. Ngayon lang napagtanto ni Chen Tianfei na ang Yang Kai na ito ay parang hothead. Sobrang effort ang ginawa niya para dalhin siya dito. Gumagawa lang ito ng bundok mula sa molehill. Kung alam niya lang na mayabang ang taong ito, hindi na sana siya nag-effort. Sa lahat ng uri ng pag-iisip na umiikot sa kanilang isipan, ang mga pinuno ng Red Star ay agad na huminto at tahimik na nanood, na para bang mahulaan nila ang susunod na kapalaran ni Yang Kai. Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw. Isang eksenang nagpakibot ng marahas na sulok ng mga mata ng lahat. Nang magbanggaan ang 2 kamao, ang pinalipad ay hindi ang mas maliit na Yang Kai, kundi ang 20 hanggang 30 zang matangkad na si Bei Yushan na parang bakal na tore. Ang kanyang malaking katawan ay parang isang punit-punit na sako habang siya ay nakasandal sa dingding, na lumikha ng isang malaking butas sa matibay na dingding. Nayanig ang buong bulwagan ng malakas. Sa kabilang banda, ang katawan ni Yang Kai ay huminto lamang saglit bago siya sumugod ng hindi bumagal. Imposible. Halos kagatin ni Chen Tianfei ang kanyang dila. Dahil sa pagpisil ng kanyang taba, ang kanyang mga mata na noon pa man ay singkit at mahaba, ngayon ay mas malawak na kaysa sa isang baka. Ang nakita niya sa kanyang harapan ay tuluyang nabaligtad ang kanyang pangunawa, at hindi siya makapaniwala. Ang Uyang Brothers at Madam Chin ay natigilan din. Sa isang iglap, sinunggaban ni Yang Kai ang 10 zang sa harap ng Poison Matriarch, na nakangisi ng masama. Ang Poison Matriarch ay halatang hindi nag-react sa nangyari, at nang siya ay bumalik sa kanyang katinoan, ang masasamang ngiti ni Yang Kai ay nasa harapan na niya. Ang kanyang ekspresyon ay hindi maiwasang magbago, at ibinuka niya ang kanyang bibig at iniluwa ang isang pink na ambon kay Yang Kai. Kasabay nito, ang kanyang katawan ay nabasag sa isang upuan at direktang lumipad pabalik. Ang ambon ay napakalason, at kahit na isang Heaven Opening Master ang tamaan, hindi nila ito kakayanin. Kung hindi sila nag-iisip ng paraan para ma-neutralize ito, mabilis silang magiging pool ng nana. Nang bumagsak si Yang Kai sa fog, biglang nanginig ang kanyang katawan. Halata namang naapektuhan siya ng lason. Tumawa ng masama ang Poison Matriarch. Bata, may kakayahan ka, talagang pinalipad ang malaking tao na ito, ngunit ang soul-devouring smoke ng matandang babae na ito ay hindi ganoon kadaling tiisin. Unti-unti mong mararanasan ang sakit ng soul-devouring bone at soul-devouring smoke. Nang matapos siyang magsalita ay biglang nanlaki ang mga mata niya habang nakatitig sa harapan niya na may halong takot. Sa gitna ng kulay rosas na ambon, biglang ibinuka ni Yang Kai ang kanyang bibig at huminga, tulad ng isang balyena na lumulunok ng tubig, na direktang sumisipsip ng napakaraming ambon. Tumangala, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang nakakatakot na liwanag, na tumusok sa kaluluwa ng Poison Matriarch. Ang Poison Matriarch ay hindi napigil ang mapasigaw, ang kanyang maliit na katawan ay galit na tumakas pabalik. Saan ka sa tingin mo pupunta? Malamig na ngumuso si Yang Kai at iniunat ang isang kamay para hawakan siya. Gamit ang Space Principles, hindi niya pinansin ang distansya sa pagitan nila at hinawakan ang payat na leeg ng Poison Matriarch, dinala siya sa harap niya. Galit na nagpupumiglas ang Poison Matriarch,
ngunit hindi gumagalaw ang malaking kamay na nakahawak sa kanyang leeg. Sa isang putok, ang katawan ng Poison Woman ay sumabog na may pagsabog ng lubhang nakakalason na likido na tumalsik sa katawan ni Yang Kai. Umalangaw-ngaw ang mainit na mga tunog habang ang mga damit ni Yang Kai ay ganap na naagnas, na nagpapakita ng kanyang payat at maayos na mga kalamnan. Gayunpaman, mayroong isang layer ng earth yellow light na tumatakip sa kanyang katawan. Ang napakalason na likido ay tumalsik sa dilaw na liwanag na ito sa lupa, ngunit hindi ito maapektuhan at ganap na nahiwalay. Ikaw. Ang Poison Matriarch ay tumingin kay Yang Kai nang may matinding takot. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit ang lason na ipinagmamalaki niya ay ganap na hindi epektibo laban sa taong ito. Tinakpan ni Yuhi ang kanyang mapupulang labi gamit ang kanyang kamay, tinitingnan ang earth and yellow na liwanag sa ibabaw ng katawan ni Yang Kai, bumulong siya. Earth Element Power. Kung tama ang pagkakaalala niya, ilang buwan na ang nakararaan, sinabi sa kanya ni Yang Kai na kahoy at apoy lang ang ginawa niya, kaya saan nanggaling itong Earth Element Power? Bukod dito, tila ito ay may mataas na kalidad. Kung hindi, paano nito malalabanan ang lason ng Poison Matriarch? Hindi niya maiwasang maalala na si Yang Kai ay nawala sa Crouching Dragon Mountain ng higit sa 20 araw. Hindi kaya na condensed niya ang Earth Element Power noong panahong iyon. Ano pang kakayahan ang mayroon ka? Malamig na tinitigan ni Yang Kai ang Poison Matriarch. Nanlaki ang mga balintataw ng Poison Matriarch, sa sobrang gulat niya ay hindi siya makapagsalita. Ang kanyang buong katawan ay nakahawak sa mga kamay ni Yang Kai, at siya ay nanginginig na parang pugos sa malamig na taglamig. Ang lason na ipinagmamalaki niya ay ganap na walang silbi sa harap ni Yang Kai, siya ay nasa dulo na ng kanyang talino. Kung gayon ay akin na. Malupit na ngumiti si Yang Kai, inabot niya at kinurot ang cherry lips ng Poison Matriarch, pagkatapos ay inilapit niya ang kanyang ulo. Sa ilalim ng nakakatakot na titig ng Poison Matriarch, huminga siya ng malalim, at ang kanyang dibdib at tiyan ay lumaki. Fire Dragon Breath. Wala pang 30 pulgada ang pagitan nila, bumantong hininga si Yang Kai at naglabas ng nakakapasong enerhiya mula sa kanyang bibig, walang kabuluhang ibinuhos ito sa katawan ng Poison Matriarch. Ang nakakapasong init na iyon ay ang nakakapasong init ng Golden Crow True Fire. Agad na umalangaw-ngaw ang isang nakakaiyak na sigaw. Ang Poison Matriarch ay nagpupumiglas, ngunit hindi siya makalaya. Sumabog ang lason sa buong katawan niya, ngunit hindi umiwas si Yang Kai, pinayagan ang lason na masira ang kanyang Earth Element Power. Tumigil ka. Si Chen Tianfei ay umungal, ang kanyang bilog at gamulong na katawan ay agad na naging bola-bola, dumadagandong habang siya ay sumusugod patungo kay Yang Kai. Sa sandaling ito, nagsimula na ring umatake ang iba pang mga tao. Nang makita nila si Yang Kai na binalot ng soul-devouring smoke, inisip nilang lahat na tiyak na ang kamatayan ni Yang Kai, kaya nagpahinga sila sandali. Sinong mag-aakala na ang maikling sandaling ito ng pag-aalinlangan ay magiging sanhi ng pagbagsak ng Poison Matriarch sa mga kamay ng kaaway? Paano sila maglakas loob na mag-antala? Sa isang kisap mata, si Chen Tianfei, ang Uyang Brothers, at si Bei Yushan, nakakakrol lang pabalik, ay sumugod sa harap ni Yang Kai, bawat isa sa kanila ay gumagamit ng sarili nilang secret techniques at artifacts para salakayin si Yang Kai. Roar! Ang dagandong ng isang halimaw ay umalangaw-ngaw sa buong bulwagan nang biglang lumitaw ang dalawang napakalaking figure, isang pulang-pula at isang itim na itim. Ang isa sa kanila ay nagluwa ng nagngangalit na apoy mula sa bibig nito upang ipagtanggol laban sa kaaway, habang ang isa naman ay kinurot ang bibig nito at nag-spray ng uhog, na napilitang matarante si Crimson Star at ang iba pang mga pinuno. Lumitaw din ang Scarlet Flood Dragon at Earth Dragon. Dalawang kakaibang hayop, ang bawat isa ay higit sa 300 metro ang haba, ay umikot sa paligid ni Yang Kai, pinoprotektahan siya ng hindi umaalis sa kahit katiting na puwang. Ang lahat ng mga papasok na pag-atake ay hinaranggan ng dalawang kakaibang hayop na ito. Napatulala si Chen Tianfei at ang iba pa. Ang tunog ng pagdura ng apoy ay nagpatuloy habang ang mga sigaw ng Poison Matriarch ay namamaos habang siya ay nakatitig kay Yang Kai na may nagsusumamong mga mata. Si Yang Kai ay nanatiling hindi natinag. Ding-dong! Isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw, na parang may kumukuha ng mga kwerdas ng sitar. Kapag ang tunog na ito ay pumasok sa mga tainga ng isang tao, ito ay naging sanhi ng mga mata ng isang tao na mapuno ng mga ilusyon, na nagiging sanhi ng pag-iisip ng isang tao na maging hindi matatag. Si Madam Chin ay nagpatawag ng sitar mula sa kung saan at dahan-daang pinuputol ang mga string, na lumilikha ng isang hindi nakikitang sound attack. Bahagyang sumangot si Yuhi at dumating sa hindi kalayuan sa harap ni Yang Kai sa isang iglap, tinawag ang kanyang Little Flower Umbrella at pinaikot-ikot ito. Kaagad, lumitaw ang mga ripple sa ibabaw ng payong at kumalat sa lahat ng direksyon.
Ang malamyos na tunog ng sitar ay agad na naging magulo, at ang magandang mukha ni Madam Chin ay hindi maiwasang lumubog. Sa proteksyon ng dalawang kakaibang hayop, at si Yuhi ang namumuna sa pagharang sa kanilang harapan, si Chixing at ang iba pang mga pinuno ay hindi nakagalaw. Gusto nilang iligtas ang Poison Matriarch, ngunit hindi nila mahanap ang pagkakataon. Mapapanood lamang nila ang pagkamatay ng Poison Matriarch, at ang kanilang mga puso ay puno ng hinaing. Ang mga hiyawan ay naging paos, pagkatapos ay mula sa paos hanggang mahina, at sa wakas ay tumigil. Ang puwersa ng buhay ng Poison Matriarch ay naglaho rin sa maikling panahon ng ilang paghinga. Tumigil sa pagsasalita si Yang Kai, at ang nakakapasong kapangyarihan ay agad na nalipol. Kinamayan niya ang Poison Matriarch, at ang orihinal na Maislan at kaakit-akit na tao ay tila walang buto sa sandaling ito. Habang siya ay nanginginig, umagos ang kumukulong dugo mula sa kanyang 7 butas, na may halong mga pira-piraso ng kanyang mga laman loob. Ang una, casual na itinapon ni Yang Kai ang bangkay ng Poison Matriarch sa gilid, na parang nagtatapon siya ng basura. Tahimik ang buong lugar, at ang mga mata ni Chixing at ng iba pang mga pinuno ay nanginginig ng husto, paminsan-minsan ay gumagalaw sa pagitan ng mga bangkay ni Yang Kai at ng Poison Matriarch. Hindi sila makapaniwala na ang Poison Matriarch, na nanirahan sa kanila sa daan-daang taon, ay namatay ng ganoon. Bukod dito, siya ay namatay sa kamay ng Emperor Realm, at namatay ng napakalungkot. Kung ito ay nasa labas, sa lakas ng Poison Matriarch sa 4th Grade Heaven Opening Realm, si Yang Kai ay hindi makakapantay sa kanya. Ang Mighty World Force ay hindi isang bagay na maaari niyang labanan ngayon. Hindi pa banggitin ang 4th Grade Heaven Opening Realm, kahit na ito ay 2nd grade o 1st grade, hanggat si Yang Kai ay nasa Heaven Opening Realm, kailangan niyang iwasan ang mga ito. Gayunpaman, ang espesyal na kapaligiran ng Great Cosmological Realm ay nagpapahintulot kay Yang Kai na ipakita ang kanyang mga kasanayan sa harap ng Heaven Opening Realm. Ang mini-universe world sa kanyang katawan ay selyado, at hindi niya magagamit ang Mighty World Force, kaya ang Heaven Opening Realm Cultivator na ito ay hindi kasing hirap pumatay ng mga mula sa Emperor Realm.